Maayong gabi sa inyong tanan, labi na sa atong mga tinahod nga mga public officials nga gipanguluhan sa atong gwapong governor nga si Sir Ikot Pidilla, ang atong Vice Governor nga si Madam Mimiet Bagulaya, ang atong Congressman na si Andy Salvacion, ang atong kisa pa ba, atong mga board member si Honorable Piamonte, ang atong pinalanggang mayor din sa Tabango, si Mayor Beljo Ramandaban, ug iyang supportive na mother, si Ma'am Veni. Mayong gabi ang atong mga mayors na mga bisita karon sa atong mga kalatig na taon. Mayong gabi sa inyo. Ang atong parish priest, si Father Vic, maayos ang gabi sa imo dre. Ang atong pinalanggang superintendent, si Ma'am Sol Lomarda. Atong mga teachers nga ni-support, kay ganina dito ko sa mga high school nato para i-invite sila para matanawan nila ang presentation sa atong speaker nga musunod. Daghang salamat sa inyong pag-support, sir. Daghang kay salamat ug sa mga bata nga naaron ug atong mga guest, atong mga bisita. Maayong gabi otro na pod. Si Christopher Joel Rabandaban, nagdako yun na siya diri sa Tabango. Kutob pa 9-year-old siya, 9 years old. Nag-eskwela siya diha sa Tabango Central School, Kutob grade 3. Ningbalhin siya sa Manila, sa University of Santo Tomas, kung saan dito siya nag-graduate og high school as class valedictorian o ang ilang class president. Sa University of Santo Tomas siya nag-graduate sa iyang kurso nga physical therapy, kung saan nag-graduate siya magna cum laude. Pag-top niya sa board exam, nag-number 1 siya sa PT in the year 1987. So after niyang mag-top, ningadto siya sa United States para mag-work as physical therapist for 13 years. So niadtong 8 years ago, mga 2000, 2000, iyang start ang iyang internet marketing business. So dako kayong shift from being a physical therapist ngadto sa iyang pagiging internet marketing businessman. Known siya sa tibuok kalibutan, labi na sa internet marketing world as the master list builder. So kaniadtong 2003, nahimo na siyang best-selling author sa iyahang libro nga nag-rank sa Amazon, murag nag-number 2 to siya ning sunod atong Harry Potter nga sequel. Ang title sa iyang libro nga iyang dedicate sa iya siyang pinakamahal nga papa, ang atong former mayor si Dr. Bernardo Ramandaban. Ang title sa libro nga nag-top, Mining Online Gold with Offline Shovel. Na siya ka-author na si George Mackenzie. So, tungod sa iyang paghigugma jud sa iyang papa, ning travel pa na siya, gikan pa sa San Antonio, Texas, nga rin sa Leyte para tabangan talaan atong launching sa atong town municipal library. Maglayos ito sa iyang, ato sa siyang pasalamatan tungod sa iyang commitment na mutabang siya para maka-raise ta og fund para ma-fully operational ang atong library, kompleto niya sa mga libro, sa mga computers o sa mga personnel unya nga mo magdirian sa atong library. So atong tagaan og sipang pakpak si Mr. Joel Christopher Ramandaban. Maayong gabi sa inyong tanan. Hello? Okay. How do you see? Uy, uton na ba to? Maayong gabi! Kumusta? Try ko magbinisaya, pero medyo Bisaya, Tagalog o English. Okay lang? Okay. At saka medyo jet lag pa ako. Okay, abot ako Friday pa man. Tapos nabiyahe kami kahapon. Do we have the slide?
Input na input niya input. Sige pa. Sige pa. Ano? Medyo bibilisan ko na yung pagsasalita ko kasi siyempre baka gutom na yung mga tao, lalo yung mga bata na galing pa sa tabing sa ibang lugar. Gisiguro ko na nandito ang mga bata, kaya ang akong message is directed more sa mga bata. Pwede rin yung mga batang isip. I just wanted to acknowledge the presence of all distinguished guests. You have been named by many of the previous speakers. So, just for the sake of time, I'm going to go with my presentation, if that's okay with you. And gusto ko rin sabihin, Gob, mas nagpiyansa akong asawa. Kay layo man, statesman to, o 3 months ko din ha? Sobrang piyansa, ha? So, anyways, okay, first slide. Gusto kong i-relate sa inyo ang napag-usapan namin ni Benjo na matagal na naming plano, which is to convert this town, a fishing and farming village, into a cyber resort. And I'm going to explain what that means by 2010. Okay? It actually started a few months ago, although the concept started many years ago. Okay? Next slide. Today is my father's birthday, and my father has been my biggest hero. Some of my heroes include Gandhi, of course Jesus Christ, the recently awarded Nobel Peace Prize winner, si Muhammad Yunus. Ewan ko na narinig nyo na ang microcredit o Grameen Bank. He's creating a movement right now that's changing the world as we speak. Pero para sa ako, ang akong amahan ang pinaka-biggest hero. Okay? In fact, I have done many things. If you've heard from Mimi, I've excelled in academics, in sports, as well as in business and in my practice. Tungod sa akong amahan. Next slide. Para sa ako, ang akong mahal is the biggest leader. And the leader's legacy, his legacy to me, which is, ang iyang pamana sa ako, is a sense of excellence. Okay? To be the best that I could be at a young age. Okay? My father taught me that there's no place for second. You gotta be number one. He didn't say it openly, but he meant it by his example. Okay? Naalala ko pa, I was number one throughout high school. On my 4th year, nag-number 2 ako kay, siyempre, may girlfriend ako noon, nagpa-party, namin activities, track and field, and all that. And I remember, mga tukos party. Sabi, papaalam ako. Kasi rare naman na nandun si Papa. I don't know if you guys know, pero Papa, I used to see only 4 times a year. The most I would see him, or we would see him, is usa ka semana lang. Okay? But still, all of us graduated from college. Walang nagloko. And especially, he really had this sense of excellence embedded in me, in my heart and my mind, na sinabi niya sa akin, kaya pala hindi ka number 1. Panay para ang party mo. You know, but you know, to me, I wanted to live a balanced student life. Na, you know, meron akong extracurricular activities, I was student body president, I was class president, SA choir, and then of course, number 1 sa klase. So, there was an unsaid rule to be the best. To be number 1. Okay? And that is to me the biggest legacy that my father has given me and my family. And I believe for those of you yung mga inabot ang akong amahan, nakita niyo naman siguro ang dedikasyon niya. Okay?